Good afternoon po mga kababayan mga sir. This is Jam the Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 3, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may soy and bean Kasinto. Ano to? Soy and bean Kensington Place, BGC Taguig po yan. At dadalhin po natin sa may Tryon Tower, sa may McKinley Parkway Drive, McKinley, Port Bonifacio, Taguig po yan. Oh, okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So ito, babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Speaker Faustino D. III para maisulong na ang dalawang panukalang batas. Sabi ni Plato, magsasagawa ng hearing ang komite sa November 11 at naniniwala siya ito isusuportahan ng mga kongresista para mapalakas ang kampanya laban sa katiwalian. Ilan sa mga dagdag ng meeting na ibibigay sa ICI ayon kay Plato ay yung contempt at subpoena powers, pag-issue ng whole departure order at direct filing ng kaso sa Sandigan Bayan. Nagpatawag kanina ng technical briefing ang komite ni Plato kahit walang pasok ang House Secretariat. Nilalakay sa technical briefing ng House Bill 4453 ni Representative Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List at House Bill 5699 ni Representative Toby Tiangco ng Nabota. Paliwanag ni Plato, gusto ni Speaker D na Hindi ko pa po yung nakikita mo. sa November 17. Alam niyo naman yun, ano? Niya na certified as urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang panukalang batas. Ang counterpart bill sa Senado ay inakta naman ni Senate President Tito Soto at Senator Risa Hontiveros. Ako si Neil Crigunan, nagulat para sa DPRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Marang Milky Rigunan. Samantala, NDRRMC itinaas na ang red alert status bilang paghanda sa Typhoon Tino. Idatay mo balitang yan, RH52, Etiel Parrosa, Etiel. Mula sa Blue Alert status, ito kundas, itinas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang red alert status sa Operation Center dito sa Campo Aguinaldo bilang paghanda sa pagtama ng Typhoon Tino. Ito ay matapos ang gulong ng ibang ahensya ng pamahalaan. Bakay ng preparasyon. May sirena. Ano ibig sabihin yan? At dito yung lakay sa Campo Aguinaldo. Ibig sabihin I don't know, mukhang sirena, alas 5 ng hapon. Out na? Mukhang may drill ata doon, lakay sa kabilang ibayo. Pero nandito kasi tayo ngayon sa OCT kung saan katatapos lamang din ng initial meeting at ongoing iba't ibang preparatory talks kaugnay ng bagyo. Bunsot nitong red alert status ay dineklara ay naka-duty na ang mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Coast Guard at Pag-asa para sa 24 oras na koordinasyon. Ipinagigilap din ang NDRRMC sa mga regional council ang tuloy-tuloy na monitoring at pag-submit ng ulap dito sa General Headquarters ng OCD. Sa ngayon ay may nakataas na basta ng Storm Curve o Danuyong sa mga paypayan Dinagat Islands, Eastern Samar, Leyte, Western Samar, Leyte at Surigao del Norte. Kaugnay niyan, Lakay at Bisaya ay may ilang mga lugar na sa Eastern Visayas at nagpatapad ng forced evacuation kung saan magpapalikas sa kanilang mga residente dahil hanggang ngayon hapon na lamang inaasahan na ginatayang mas discuss ang pag-evacuate dahil pag kumagat ang dilim ay mas mataas itong banta ng epekta
ng bagyo. Pakinggan natin ang tagapagsalita ng OCD, si Sir Johnny Castillo. Nilinaw naman ni Castillo na hindi national policy ang pagpapatupad ng forced evacuation at nakalipid dito sa tadyag magiging bantaya ng mga lokal na opisyal, araw-araw na disaster at mga local government units. Ipapatuloy itong unang balitan sa mga pagsinado. Ako si Ariel Barrosa, Laser H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, Civil Aviation Authority of the Philippines, kaap naka-heightened alert dahil sa bagyong Tino. Aris number 27, Noche Cagas, please come in. Noche. Lakay, Mr. Daya, tinaas ng Civil Aviation Authority of the Philippines o kaap ang lahat ng mga area center at paliparan nito sa antas na heightened alert para sa bagyong Tino. Inatatan ni kaap Director General Retired Lieutenant General Rafael Del Rosario ang lahat ng area center manager at airport manager sa mga posibleng maapektuhang region na tiyakin ang kahandaan ng mga pasilidad, kagamitan at tauhan ng nasabing paliparan. Natatan rin ang lahat ng paliparan sa ilalim ng jurisdiction ng kaap na siguraduhin ang kagamitan sa komunikasyon at navigation, kahandaan ng mga emergency response team at patuloy na pakikipag-ugnayan ng mga airlines local authorities para sa mga possible delay o pagkansila ng mga flight. Inatasan rin na ipatupad ang mga hakbang sa pag-asiste ng mga pasahero kabilang ang pagbibigay ng pansamantalang tirahan, pagkain at mahalagang supply para sa mga stranded na pasahero, pati na rin niya ang mga pag-activate ng malasakit help desk upang matiyak ang kanilang kaginhawaan at agarang tulong. Ayon pa kay Del Rosario, may nilang minomonitor ang galaw ng bagyong Tino at ang posibleng epekto nito sa operasyon ng aviation. Tinitiyak naman ni Del Rosario sa publiko ang patuloy na pakipag-ugnayan sa mga airline operator at mga otoridad sa paliparan upang matiyak ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga naglalakbay na publiko. Aris sa 27 na sinakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Cagas. At meron tayong report mula sa Iloilo, ha? Abay, meron ng mandatory preemptive evacuation na Mistaya. Yes, lakay. Ipinatupad na sa Iloilo City dahil sa bagyong Tino, 450 evacuation centers. Abay, binuksan na. Jocelyn Maken ng Action Radio Iloilo, please come in. Jocelyn. Yes, binuksan na ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Iloilo ang 450 na evacuation centers matapos pinatupad ang mandatory preemptive evacuation dahil sa banta ng Bagyo Tino. Pansamantala na naging evacuation center ang mga barangay gym, daycare center, opisina ng barangay nutrition scholar at alternative learning system na makikita sa 7 distrito ng lungsod. May naka-preposition na rin ng mga food at non-food items sa mga evacuation center. 27 o 27 ng mga coastal barangay sa syudad ang isinailalim sa mandatory preemptive evacuation ng LGU. Tinatayang mahigit 47,000 na pamilya o mahigit 227,000 na individual ang maapektuhan ng bagyo. Samantala, sinusipin na ng Coast Guard ang biyahe ng lahat ng vessels mula Iloilo pa sa iba't destinasyon. Matapos isinailalim sa San Pag-asa, signal number 2 ang Pilipinas. Nasa-red alert na rin ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at Emergency Operations Center na nangangulugan ng 24/7 na monitoring at reporting ng anumang insidente na may kinalaman sa bagyo. Inabisuhan rin ang mga municipal DRRMO na magsagawa ng preemptive o forced evacuation, lalo-lalo na sa mga lugar na may mataas na banta ng pagbaha at landslide dahil sa ulan. At yan ang latest dito mula sa Action Radio Iloilo, yung Celine Banque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Maki mula sa Action Radio Iloilo. At balita mula sa abroad, Misa Teya. Bilang ng mga nasawi sa yumanig na magnitude 6.3 na lindol sa Afghanistan, umakyat na sa mahigit 20.
Milindo sa Afghanistan. Ida tayo mabalita, James Galange. James. Estrella umakyat na sa megit 20 kataong nasawi sa bahagi ng Hindu Kush region sa Afghanistan matapos ang lamigin ng 6.3 magnitude earthquake dito lamang umaga. Ayon kay Afghan Health Minister spokesperson Sharfat Jabbar, tinatay na sa 30 naman ang sugatan mula sa mga bubuhang gusali at sa bahayan. Ito sa unang bilang pa lamang at inaasahan pa itong tataas habang nagpapatuloy pa rin ang kanyang search and rescue operation. Kung saan ito sa naapektuhan ng mga ligtig na parte ng probinsya, ay mga tinatawag na rin at Una sa US Geological Survey, nakatagpuan ang epicenter ng Luzon, ng Magdalena Sharif, na kaya ng kabuong populasyon na may gitubang taong libo ng residente. Samantala, natatandaan dito lamang Agosto ay nasa may git 2,000 residente ang naging kabuong death casualty mula rin sa naitalam noong magnitude 6 na lindol. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Meron na yata si Lord. Lugar ng nilindol. At sa balitang sport, sa Bacolod, magsisilbing host ng Batang Pinoy 2026. Alamin natin ang detalye pala kay Mili Bota. Muling magiging host ang lungsod ng Bacolod para sa Batang Pinoy sa susunod na taon. Sinununsyo ang Philippine Sports Commission sa pagsiklaro ng 2025 edition ng palaro na ang Styles ang susunod na pagdarausan ng Batang Pinoy 2026. Ayon sa CFP Chairperson Patrick Patong Gregorio, tama lamang na sa Bacolod muling itaos ang palaro matapos ang ilang taon dahil ito ang isa sa mga unang lungsod na nag-host ng nasabing grassroots sports program. Unang naging host ng Bacolod noong 1999, sinundan ng 2014. Ang huling sa Science City na naging host ng palaro ay ang Cebu City noong taong 2015. Isa rin sa mga dumalo sa closing ceremony si Gregorio na sa turnover ng bandila ng Batang Pinoy mula kay General Santos City Mayor Lori Limpiao patungo kay Atty. Jose Martico, sinatawa ni Bacolod City Mayor Greg Casataya. Sa isang video message, nagpasalamat si Casataya sa pagkakapili sa Bacolod bilang sunod na host ng palaro. Binigyan din niya ng kalagahan ng programa sa pagbinang ng mga bagong atleta at sinabing marami ng Olympians ang nagmula sa Batang Pinoy, tulad din na Heidi Lindias at Carlos Tulo. Halos 20,000 athletes ang lumok sa 27 sports events na katatapos lamang na Batang Pinoy 2025 may dinaos sa General Santos City mula October 25 hanggang 31. At sila mga latest updates sa mundo ng sports para sa NBC City Network News. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili Borja. At bago tayo magpaalam, bati mo natin na happy birthday si Kuya mo, pero si Paul, Anang Dada Apolonio. Pwede dito. Binabati ni Kuya Masyado Malagrito. At binabati natin si Motor si Paul Roland Paulino, Director ng PCDA. At si Romel Cabanela. Ayan. Binabati natin si Brother Mara Marso. Ba? Ng Carencia LU ng San Juan La Union at Dr. Roel Aguila at Mr. Michael Ismaygay. Bossing Michael, magkano ang palitan ng dollar ngayon? Ayan, nalit yata yung ating Baka nabasa lang ka. Kumasa ang dollar ngayon? Tumas ba ang palitan o bumaba? At yan ang gawin natin para tunto ng break time. Ako mas Deo Macalma. Matingin ko lang belated happy birthday si Aling Vicky Lakay na Oh, baseball sa noong aling November 1. Ayan na, sa aling Victoria Eleanor. Eleanor. At nakatutok din si Venus at si Teacher Dulce. Mhm. Ako na po, Thea Pet Shopper Food. Susunod na mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay, Karen Ongyo. Oras sa aling pulising, alas 7:10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality dry detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Dermatology and Phototherapy Center ng Makati Med. Champion detergent para less time sa labada, 4 times sa pamilya. Perfect! Champion detergent para less time sa labada, 4 times sa pamilya. Perfect! Number 1. Pagsikat ba ang Red Song na added ng Champion Detergent sa Champion with Quick Wash Technology at Dito, no? hashtag mamadami tayo sa pamilya. Mamadami Pasok dito. sa lahat ng gusto nyo. Mamadami
Ingat po. Ma'am, cellphone niyo po, baka makalimutan. Opo, ingat po ma'am, God bless po. Ayan, so nag-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.